Importing of customers' payment. Odoo template for customers' payment.
advantage din ni Odoo kasi once na nagkamali ka, 'di ba? Yung parang, hindi, mamaya mo na i-delete sabay-sabay na. I-draft mo muna siya. Oo, draft mo muna lahat. Ito, yan. Draft mo muna lahat ng i-delete mo para sabay-sabay na. Ingat ka, baka hindi sa TikTok eh. Ayan. Yeah. Para lang ano siya, yung yung sa sorting dyan, i-click mo lang yung pinaka header niya eh. Ayan. So, yung June lang yan, no? Ayan, sige. Sa expenses, sinasuggest ko na hindi tayo import. Kasi nga kailangan mo i-check yung expenses mo. Kung valid ba yung resibo mo. Sa mga clients ko, hindi, 8% ka naman, so okay lang. 8% ka naman eh. Ang ano lang kasi doon is kahit 8% ka, kailangan mo pa rin gumawa ng FS kasi unang-una, ikaw bilang owner, malalaman mo kumikita ka ba, baka pagod lang yung nakukuha mo. Ah, nag-negative na siya. Oo. So, next naman, ano mo yung, di ba, posted to, kinilik natin. Alisin mo yan, gawin mong draft. Ayan. So, i-click mo lang yan lahat. I-click mo lang lahat ng draft. Sino? Okay. Ayan, action. Delete mo. Oo. Tapos, try mo ulit na i-upload yung payments. Ayun. Yung, ayun. Oo, dito. Yan. Oo. Mas maganda kung ano, sige, gagawin kita sa Excel mo ng listahan ng customer. Para sa OR. Ayan. Tapos, ano nga ba yung ginawa natin? Yung customer vendor. Hindi. Ito. Babaguhin mo muna yan. Kailangan niya may, ano. Lagay mo lang customer vendor. Ayun siya. Tapos, ano pa ba? Parang hindi tayo naglagay ng payment method eh. Bigay ba tayo? Sige nga, try mo. Wait lang. Parang hindi tayo naglagay kanina, no? Pero nag-automatic siya, no? Tapos, ito. Try nga natin yung, invoice number. Invoice total, original number yung dapat. Number. Ito number nito. Payment number, hindi. Sige nga, huwag na lang muna natin galawin. Reference na lang. Sige, try natin. Test mo na. Ayan, sige. Import. Tingnan natin kung tapos, ano mo na siya. Tag dito, i-click mo siya. Lahatan na. Ayan. Tingnan natin kung magpe-paid yun. Actions. Tapos posted. Ayan, post. Ayan. So, ano yun? 57. Ano yung invoice number na yung pinipaid natin? Check mo dito. $53. Tingnan mo sa invoice mo kung nabayaran. Dito ka. Invoice mo, 53. Tapos dito, type mo. Hindi pa rin eh. Lulutang lang kasi yun. Pero, pwede rin naman, ito, sige, i-ano mo siya. I think,
Wala. Ay, ito. Ayun. Add mo lang. So, ayan. Next. Saan na yun? So, filter mo na lang yung unpaid mo. Teka. Dito. Filter mo na lang yung unpaid para mas mabilis. Unpaid. Ayan. Oo. Tapos, sino pa yung mga binayaran mo ngayon? Ano mo lang. Ito yan. Kahit yun nga nasa unahan lang. Ito. Kasi mag-ano yan sa ilalim eh. Wala pa yung bayad talaga. Teka, sige. Ayan, add 003. Ayan. So, pwede palang kahit walang 00, pwede pala. Ayun, tingnan mo yung payment reference number. Ayan. So, ganyan yung pagpe-paid niya. Okay. Iyaano mo lang sa ilalim niya. Outstanding credits. Ayan. Ang next natin, ingat ka diyan ha. Dito ka, 56 dapat sa 56. I-click mo yung 56. May lulutang yun. Saan yun? Asan pa? Ayan. So, konti na lang. Ayan yun. Ayan no. Bakit ganun? Check mo muna yung April 29. Oo nga, hindi siya nakapost. O yan, okay na yan. Sige, hanap ka pa. Ayan, 03. Ayan, hindi siya naka-post yung payments dun sa mismong So, yan talaga yung unpaid pa. So, para maging, yan, okay na tayo dyan. The information provided is for educational purposes only and should not be considered as professional advice. The interpretation is based on my knowledge and my of working experience as an accountant. I am not connected and not endorsing Odoo. I am just one of the users of Odoo.